So kung napanood nyo po yung una ko pong niluto na ginataang tulingan, ito po mas masarap, upgraded po na ginataang tulingan. Tara, samahan nyo po ako at magluluto tayo. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng ginataang tulingan. Ito na po yung ating mga ingredients. 1 kg na tulingan na isda. Hinati ko lang po ito ng serving size. Depende po yan sa inyo kung gaano po kalalaki yung inyong hiwa na gusto. Slice na talong. Sitaw. Pakang gata. Pangalawang piga ng gata. Minced garlic. Minced ginger or hiniwa ito ng pahaba, pwede rin. Sliced onion. Siling haba o siling pangsigang. Salt and pepper to taste. Suka, any brand, at patis. So first, mag-init lang po tayo ng ating frying pan at i-fry pa natin yung ating talong. Luto na po yung ating talong, i-set aside po natin at mag-proceed na po tayo sa pagluluto ng ating isda. Right after na maprito na po natin yung ating talong, so ang susunod po na gagawin natin is ipaksiw po natin itong ating isda. Yan. Then maglagay tayo ng pangpatanggal ng lansa, yung ating luya. So yung kalahati nito, ito po mamaya panggisa natin. Maglagay tayo ng suka. Ito nasa 1/3 cup. Kunting asin. At yung ating pangalawang piga na gata. Pwede rin po kayong gumamit ng tubig, okay? Kung hindi pa kayo naka-produce ng pangalawang gata, okay? And then, lutuin na po natin yung ating isda hanggang matuyo. Okay, patutuyuan po natin ito. Cover natin. Pag kumulo na po yan, pwede na po nating tanggalin yung takip para mas madali po mag-evaporate ang kanyang liquid. Okay, hintayin po natin na kumulo po yung ating nilulutong isda. So after po na kumulo na po yung ating isda, about siguro nasa 10 minutes, pwede natin itong baliktarin, okay? Para yung flavor ay manuot naman sa kabilang side ng ating isda. And then, takpan po natin ulit. And let's cook for about 5 minutes more. And then, open na po natin yung lid para mag-evaporate yung liquid. So, after 5 minutes, tingnan natin yung ating isda. So, open na po natin yung ating isda. Wag na po, tanggalin na po natin yung ating cover hanggang mag-evaporate po yung kanyang liquid. Okay? So, patutuyuan po natin yan kasi pagkatapos po nito ay atin pa itong ipiprito. Just reduce lang po yung inyong apoy para hindi po siya masunog. Okay?
So ito na po yung ating isda mga katropa. Malapit na po siyang matuyuan. Nag-evaporate na po yung kanyang sauce. Yan. So yan po yung hinihintay natin na matuyo po lahat yan. Kasi pagkatapos po nito ay ating itong ipiprito. Yan. So parang paksiw na po yan. Parang pinatuyo ang paksiw na po na tulingan. So pero hindi pa po tayo tapos. Of course, kailangan pa po natin yan lutuin sa gata. Okay. So, hintayin natin na mag-evaporate yung kanyang sauce. So, mga katropa, set aside na natin ito. So, yung next step po natin, ipiprito po natin yung ating na set aside na isda. So maliit lang po, small amount of oil, pwede na po yan. And then fry natin yung ating tulingan. Yan. So i-fry po natin yan hanggang mag light brown. Make sure po na hindi malakas ang inyong apoy para hindi po siya masunog. So after natin na maprito yung kabilang side, balik rin natin, and then yung isang side naman po yung ating ipiprito. Ayan, light brown lang po yung gagawin natin. Huwag po masyadong toasted kasi yan po ay ating lulutuin pa. Yan po yung texture, yung kulay po na ating gustong makita. Natapos na po natin itong iprito. So tatanggalin na po natin ito sa ating frying pan, and then mag-start na po tayo sa another step ng ating pagluluto. Okay, tanggalin na po natin ito. So nakita niyo po mga katropa, ang ganda po ng kulay. Light brown. Actually, ito po ay pwede na po natin itong ulamin. Yung ganitong procedure. Okay, yan na po ang magiging itsura ng ating tulingan after natin itong ma-fry. Mga tropa, sa isang frying pan, maglagay lang po tayo ng konting mantika. And then, ilagay na po natin yung ating luya. Sunod na po natin yung ating bawang. Yung ating sibuyas. So, isutay lang po natin ang ating mga aromatics hanggang mag-translucent po yung ating sibuyas at mag-brown po ng konti yung ating garlic. Ground peppercorn o yung ating durog na paminta. And then, ilagay na po natin yung ating kakanggata. This is about 2 cups. So mga katropa, ito po, huwag po natin itong takpan, okay? Or else, ito po ay mamumuo. Hintayin po natin na mag-thicken po siya. At the same time, inaan na rin po natin yung ating apoy, okay? Para hindi po siya masunog. Pagsimula na po siyang unti-unting kumukulo, ilagay na po natin yung ating isda. Okay. Yan. Yan, tignan niyo po mga kadropa. Ang ganda po ng pagkakalapot ng ating kakanggata. Lutuin niyo po ito sa low fire or medium fire para hindi po masunog yung ilalim po o yung bottom ng inyong pan. Okay? So, pwede natin itong baliktarin para manuot po yung ating coconut milk.
on both sides ng ating isda. And then, before po tayo maglagay ng ating flavor enhancer, yung ating patis, tikman po muna natin kasi naglagay na po tayo kanina ng ating asin, baka umalat. Okay, tikman po muna natin. Okay, so maglagay po tayo ng about 2 tablespoon na patis. Diyan ilagay na po natin yung ating sitaw. Yan. At simultaneously ilagay na rin po natin yung ating siling haba. Okay. So ayan po natin na uncover. Hindi po natin ito tatakpan. Kasi madali naman po maluto itong gulay. Lulutuin na lang natin itong ating sitaw at yung ating sili. Okay. So mas maganda po medyo crunchy po yung ating sitaw para hindi po siya ma-overcook. So ito na po yung ating isda. Almost done na po siya. Maluluto na po. Yan. So huwag niyo po masyadong patuyuan yung inyong gata kasi after po na lumamig yung inyong niluluto ay lalo pa po magtitiken yung inyong coconut milk. So, tama lang po siya na ma-moist po siya ng konti. Okay, importante po na maluto lang po yung ating mga gulay. And then lastly, ilagay na po natin yung ating talong. Yan. So, luto na po yung ating talong, parang itatoppings na lang po natin. Yan. Yan na po yung talong na naluto natin. Ang ganda po ng itsura ng ating ginataang tulingan. Yan. Perfect. So mga katropa, luto na po yung ating ginataang tulingan. So sana po mga katropa, nag-enjoy po kayo. Sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel at Chef Angel Kitchen. Ako po, si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless! Kainan na! Yum, yum, yum!